Hello po. What's your name? Okay. Kaibigan ako ni Erin. Ano, wait, legit. Ted, ako si Ted. Sa mga videos mo ako, kilala din nila ako. Oh my God. Wait, natawa lang ako ng tawa. Okay lang yan. Wait lang, ano ba sasabihin ko? Hi guys, welcome to... Hindi nga, oh. Welcome, welcome. Tingnan. Sige, hindi ka tayo titingnan. Alam mo yun. Ang cute nito ha. Ay, sama mo to. Ang cute. Alin ka? Itong mga tao. Ano Hindi na? nga. Ang tao doon. Yaman, hindi ka naman Okay. pakinig. Sana. Hi guys, welcome to a different video. Different. Kaya nga, puro vlog ka eh. Ano ba? Iba to. Ano to? What is this video? Sa podcast featuring... Hello. Nakita nyo na ako sa video niya. Makikilala nyo na ako. It's not just a face anymore. Ito naman si screenshot ni Aaron. Oo. Daming screenshot nun. Okay. So our topic for today is... Ano? Oh, the less I know, the better. Ang pinaka... Ay, kinakabahan ako. Okay lang yan. Bakit ba kasi dito? Ako nga dapat kinakabahan. You're literally going to ask me. Wait lang. Oh, Alam mo actually... Oh, ang cute. Oh, Okay na yan. okay na to. Cute naman yung background. Ah, Against it. diba? Okay. Back to... Segue na agad. Okay. Sabi ko sa'yo, hindi 20 minutes. Okay lang. Okay It's lang. going to be like an hour. Okay lang. So, ayun. Tatanungin ko lang siya ng mga random questions related to the topic and he has to answer. And Tatanungin ko din siya. Ibabato niya lang pabalik yung Babato ko lang. Okay. The first category is, yung phrase na, ignorance is bliss. So, medyo related siya, di ba? Kasi, ayaw mong, ayun. The first question is, can overthinking ruin a good thing? Oo. Oh, Yes, elaborate, yes. elaborate. Literally, may mga times na sobrang saya nung moment. Then, may makikita ka lang na gesture from the other party. Or may maalala ka lang, so mag-overthink ka. Then, yung parang maruruin lang yung moment. Like, nung, magkakwento na lang ako. Go ahead, go ahead, go ahead. As an example. One time kasi, may naglalaro kami. More on, more on online talking. Hindi kami nagbi-meet up in personal. So, nung naglalaro kami, it was fun. Nagtatawanan kami. Then, may nasabi kasi yung isa sa amin na bagay na parang hindi naman out of line. Ano lang siya, parang out of nowhere. And then, nag-overthink na lahat. Tapos yung awkward silence nung Discord namin, halata na parang na ano yung moment namin nung naglalaro. Pero after that, after a while naman, kasi nga overthinking lang naman, so you don't know if... So it's one-sided? Oo. Ano lang kasi, lalo na yung yung naapektuhan kasi, ayoko kasi mag-drop ng ng pangalan at saka ng... Okay. Let's say, na lang, itut mo na lang. Itago na lang natin sa pangalang... Okay. Hindi, itut mo na lang kasi wala akong maisip ng pangalan. Gabi. Ako kasi, ako yung nag-overthink. Okay. Kasi literal, kahit huwag mo na yun i-blur kasi ako naman kasama mo. Okay. Pero ito kasing si... Person. Itut mo yun na. Okay. Literal na okay. May nasabi siya about... Alam mo naman si... Ano ko po? So, hindi ko naman alam na ganun pala yung niya. So, nag-overthink ako ng sobra-sobra. Tapos, tinatawag nila ako, like, kasi kailangan nila ng participation ko kasi team game yun. So, they're calling me. Sabi ko lang, sige, punta na ako dyan. Imbis na yung former, bago niya sabihin yung mga sinabi niya na parang energetic namin. So, yeah. Overthinking kills. Actually, hindi lang doon. Kahit nga sa mga moment na silent moments lang, like kapag gabi, may ginagawa ka lang mag-isa, at biglang, wait, nagawa ko to sa kaklase ko kanina. Ano kayang what does he think of me now? Ganon. Parang pag naisip mo yung parang, siya, kahit yung lonely time mo masisira. Para sa akin. Sa'yo ba? Ay, binalik niya.
Hindi Malamang same. Diba? Kasi lalo mo siyang dadamdamin in your head. Mm. Parang hindi mo na lang iisipin na, okay, this good thing happened, ganyan, let's get it over with. Pero like, stuck ka dun sa fixed na isang bagay or like isang haptic na ginawa ng tao na parang feeling mo lang iba yung dating. So parang, frozen ka lang. Nag-iisip ka lang. Alam mo ba, Ted, ang kalaban mo? Ikaw mahaba kang magsagot, diba? Okay lang yan. Recitation ako to, guys. Ako naman ang inaano mo, ako naman ang ini-interview. Parang get to know us better pala to. Like, how we think. Gusto yun ko, nga. maglapag It's not ka just ng a face mga, anymore. Maglapag ka ng mga psychology terms. Hala! Tapos magkamali pa ako. Okay lang. Na naman ako ng mga... According to Seth. Baka mag-according to Seth ako dito. Okay lang yan. Wait lang guys, may natag. Okay lang yan. I-ano lang natin, keep the ball rolling. Okay, next question. O, diba? Ang ikli nga. O, diba? Okay lang. Next question. Ito related siya sa pagbi-binge watch natin. Okay. Why do spoilers ruin the magic? Oh my God, that's not even a question. Like, when I watch, okay, ewan ko lang for other people, when I watch, gusto ko kasi ma-surprise, gusto ko, kapag tearjerker yung moment, gusto ko talagang maano yung tears ko. If I know something that's going to happen, parang wala na sa aking talab. Oo, wala siyang thrill. Like, if I know this person's gonna die in like episode 5, tapos episode 1 pa lang ako, parang kapag nakikita ko siya sa screen, wala na siyang kwenta sa akin. Kasi ina-anticipate mo na siya. He's going to die anyway. Bakit ko pa siya papansin? Like, ganun. Like, hindi ko ano yung value niya. Kasi, di ba, one key thing for movies to do is to flesh out the character. You know, ipakilala sa'yo, and then i-attach ka. Paano ka ma-attach kung alam mong mamatay siya? You know, tayo kasing mga human, we avoid what we know is gonna hurt. Kung alam mo nang masasaktan ka kapag kinilala mo siya, why even bother, di ba? Kaya feeling ko talaga, spoiler, wag talaga yan sa akin. Talagang i-unfriend ko kayo pag in-spoil niyo ako. Lalo na kapag nanonood tayo together. Like, no way. No, I rather watch something we both haven't watched then something na napanood mo na, then mapipigilan mo lang sarili mo magkwento. Ayoko nang ganun. Okay. Sa akin naman, depende siya. Pero most of the time, I side with you. Kagaya ng sa Squid Game. Diba, tinanong ko na sa'yo kung buhay ba tong dalawang to sa dulo. Wag mo sila. Ayoko sagutin. Yun yung time na parang gusto ko lang makaramdam ng sense of relief na safe or not sila. Yun nga yung maganda, di ba? Yung parang the suspense na okay yan. You know, that's the point. If na-distress ka about something, then the director accomplished what he wanted to do sa audience. Pero sakit talaga. Sakit niya. Parang gusto ko lang ng assurance. Assurance na hindi. Na safe or not sila. Maganda talaga. Tinan mo, like, unforgettable moment siya, right? Nung namatay siya. Oo, laki ng galit ko kay Hindi sana siya magiging ganun kung sinabi ko sa'yo. Oo, pero una naman akong okay yan. It just means na na-attach ka, you know. Diba? Nakompleto niya yung kanyang mission to tearjerk you. Talagang ganun talaga mga Yun nga maganda doon, you know, yung isang place na kaya mong maka-feel ng feelings mo is, you know, when you watch something. Na-stress talaga ako doon ng bongga. Ako din. Hindi ko talaga alam kung mamatay din sila. Gusto ko lang, siguro gusto ko lang maramdaman mo yung naramdaman ko kasi wala naman ako mapagtanungan kung may mamatay ba to. Ikaw lang tapos bigla kang Eri, napanood mo na. Nanonood ka ba niya? Hindi, kasi it's so good, you know. Gusto ko lang ma-experience mo din. Pero thank you na din kasi napanood ako kasi as soon like a day after nung release nun, ang dami ng spoilers. Oo. Diba? Sabi ko sa'yo yun guys, we both don't like spoilers. Oo, ayaw namin. Depende for me ng onte. Onti lang naman. Next question. Hindi ko kaya kung by category ba to, pero parang... Okay, gusto mo ako muna magtanong? Sige. Ay wait, tatlo lang yung questions mo, di ba? Patapusin mo na ako ng isang category. Sige, Last na naman to. Would knowing how the universe ends ruin your present? Ano ba yan? Biglang humirap yung tanong. Wait lang. Di ba ang layo ng category bigla? Hindi. Bakit? Kasi if ever na
if ever na malayo-layo pa naman yung end of the universe. Pag malapit na, I guess, yeah, magbabago. Sabihin na lang natin malapit na. Okay, kapag malapit na, syempre magbabago. Pero, I think in a good way. Why? I don't know, kasi may napanood ako, ayokong i-steal yung credit, pero may napanood kasi ako na sinasabi nila na something is good because it ends. Something like that. Kasi, like, let's say something is eternal, you know, something is forever there. Para sa akin, parang tsaka siya nawawalan ng value. Because it's always constant. Oo, kasi nandun lang siya. Like, pero if alam mong mawawala ang isang bagay, then nandun yung appreciation, yung gratitude, yung meaning. Wow! Ewan ko. So, kapag malapit na nga, parang ano na siya, parang gagawin ko na lang yung mga pinaka gusto ko talaga, yung on the top of my bucket list. Tapos yung magiging push pa siya para simulan ko yun. Kesa naman yung mag-rot away ako ngayon sa kwarto ko. Kasi alam kong hindi naman mag-e-end. Ayun. Ikaw ga? Natatawa ako pag binabati. Kasi nga, alam ako lang nagsasalita. Sa akin, i-overthink ko siya malala. Like, feeling ko, ang mindset ko kasi, kapag if parang end of the world na ganyan, syempre gusto ko din naman gawin lahat ng mga gusto ko pang magawa, spend time with the people I love talaga, ganyan. Pero like at the back of my mind, naisip ko, shit, di ko na sila makikita, we're all gonna die. Di ba, kapag ganun, more the reason na, you know, to live. Oo. To do everything na. Pero like, alam mo yun, parang may, at the back of your mind, like, everything's, you just gonna. Gets ko naman. Para you know, we're all afraid of something. Parang siyang Eternals. Oo. Like, di ka alam nilang masisira na yung Earth and everything, but they freaking prevented shit. Kasi they don't want to let it go. Parang gano'n. Pero kapag wala ka kasing magagawa, let's say the universe will explode. Ano pong magagawa ko, di ba? Oo nga, imagine mo nga, wag naman sana, pero like, imagine the universe exploded. May biglang, may Titan na, okay. Sumabog na lang tayo. Syempre, we won't feel it. Kasi ang instant lang niya. Baka our bodies would be floating in space na lang, ganyan. Yun na nga, like, ewan ko kung bakit pa ako matatakot kung instant. Siguro kung masakit, may konting takot. Yung i-endure mo pa, gano'n. Oo. Pero like, yung bigla na lang mawawala yung universe, susulitin ko na lang. Susulitin ko na lang na, mga 3 araw na lang tayo. O sige, sulitin natin. Tara, G. O, diba? Ewan ko. Ganun ako. Okay. Pwede na, guys. Pwede na yung sagot. Diba? Ikaw naman, your turn. Ready ka na ba sa tanong ko? Teka, sinush ko lang kagabi. 14 minutes. Sabi ko sa'yo, walang 20 minutes yan. Okay lang to, guys. Okay, teka lang. Pumasok na sila, yay. Ito. What's the most memorable compliment you've ever received? Kahit simula nung bata ka, yung compliment na up to this day, naaalala mo? Nung grade 12, anong nangyari? Di ba lumipat ako nung senior high? Nung grade 11, nasa lower section ako. Well, I mean, dalawa lang naman yung section, pero nasa ako sa lower section. Tapos na-promote na ako nung grade 12 to sa higher section. Tapos, nung student parent orientation, yung mga yung papakita yung card, ganyan. Ginawa akong example ng advisor ko. Sinabi nila na, ay, ba't ka natatawa? Hindi, kasi, lumaki nga ata yung ulo ko dito. Parang, pinakita yung rankings, ganyan. Nandun ako sa medyo up dyan. Tapos sinabi ko, si Erin, galing pa to sa last section, last sem. Ang laki ng in-improve, ganyan. Parang ginawa niya akong good example sa parents. Okay. To further excel, batay nila yung kids nila, ganyan, encourage. Sabi ko, hindi nga ako tinutulungan ng parents ko, pero okay, mama. Okay. Yun ang biggest compliment for me. How about you? Actually, nung inano ko siya kagabi kasi, nung nakita ko siya kagabi yung question, wala akong maisip. Kasi nga, di ba, ang tinatanong niya is the most memorable compliment up to this day. Siguro up to this day, wala pa kasi. Di ba, alam mo naman yung stigma na men doesn't really get compliment that much. And wala akong maalala. Pero, kinakompliment ako. Hindi ko lang maalala. Sorry na binabash kasi kita. Hindi, gano'n naman kami. Binabash lang din namin isa't isa namin kapag naglalaro kami. Tapos nagmamurahan lang din naman kami ng mga kapatid ko sa bahay.
Pati si Amira? Hindi, si Amira, ano yun? Outside it. Outsider. Hindi naman outsider, ano siya? Exception, hindi siya nagaganon. Mahal namin siyang lahat. Siyempre, siya lang babae sa amin. Kasi isa naming babae. Second to bunso na. Ang bunso namin babae, wala naman dito, nasa South. Ayaw nga pala. Sino si Destiny? Ang cute ng mga pangalan ng kapatid niya, guys. Oo. Tapos yung Nakikitan din ako. kanya, Mark Cedric. Mark Cedric lang. Sobrang generic. Dalawa nang pangalan, Mark and Cedric, sobrang generic pa parehas. Okay lang. I grew up with it. MC ka. Oo, di ba? Okay, pwede mo na ituloy ang mga tanong mo. Meron pa akong dalawa mamaya. Oh, wait lang. May dalawa pa naman akong category. Next. Ito SOCMED related na. Pero sana makarelate ka kasi medyo... Medyo hindi SOCMED. Okay. Have we passed the point of knowing too much in this society? Literally, may makikita ako sa TikTok na routine nila, ng everyday routine nila, kasama pa yung mga ginagawa nila tuwing nasa CR sila or tuwing nagsha-shower sila, kasama pa yung routine nila bago sila matulog. Tapos they're so comfortable minsan sa Facebook at saka sa TikTok na yung mga, alam mo yung mga personal okay lang, itutut ko yan. Yung mga personal na bagay, like literally it's everywhere. Like they're getting too personal. Like hindi lang yung mga yung body nila, but more on yung kung saan sila nakatira, nakapost na din minsan. Real go. Diba? Like di man lang nila i-censor out kung saan. Like, or ikakat na. Example, medyo malayo na sila sa house. Nila ganun. May nakita nga ako sa TikTok. Hindi niya alam kasi first time daw niya magka-card. Napakita niya yung string of numbers doon sa card. Tapos na-screenshot ng comment section. Wala na. Anong card? Card. Like, debit card? Credit, debit, maalin. Damn. Tawang-tawa talaga ako. Tapos may mga bagay, may mga tao lang na alam mo yung mga Twitch streamer na nasa SWAT team. Yung nasa SWAT sila sa bahay nila, like may mga FBI at SWAT team na dating sa bahay nila kasi akala kasi may nag-report down na yung address nila, may ginagawa sa address nila. So pag pumunta doon, wala naman. It's na siya. Para sa akin is too much. I agree. Alam mo kang example ko sana. Nung minention mo yung TikTok, akala ko yun ang example mo. Alam mo yung trend ngayon na yung sa products, yung pinapakita na nila yung... Gets nyo na yun? Sabi ko, bakit naman ganun? Gets ko na yun naman yung purpose ng product. Yung pero product. pwede naman sa ibang dark area nyo. Hindi na... Gets ko din. Yun yung common problem ng karamihan. So, gets ko na, siguro pang-entice siguro ng mga Sobra naman sa proof si ate. Kaya nga. As in, like... Labes ko din nakikita yun. Diba? Pati madami na ding nagre-react about it. Kasi bakit naman ganun? Pwede namang siko, Oo. Diba? Too much talaga, too much. For real. Next question ko is, is ignorance in the digital age a form of resistance? Ano ba yan? Ang hirap naman bigla. Wait, paulit nga anong question? Is ignorance in this digital age, yung pagsusokmed and everything, a form of resistance? Gusto mo ba ako muna? Sige. I say Wala yes. akong maisip dyan. I say yes. Kasi bakit? related siya sa pag-overthink sa example ko. Kagaya ko na dati super babad. I mean, in a way, babad pa rin naman ako. Pero, sample, ngayon sa IG, dinilit ko siya. So, nagdi-digital detox ako. Tapos, nung nakita ko itong tanong na to, inisip ko, dinilit ko ba siya for the sake na mas mabawasan ko yung screen time ko? Or like, may iniiwasan akong thoughts or yun nga, pag-overthink while accessible yung app na yon. So, parang for me, yes, in-ignore ko na lang yung IG. So, yun yung parang in a way, alternative ko sa ignorance, yung pag-delete ko ng IG. Mas get ko na ba? Ewan, puyat lang siguro ako, pero hindi ko pa rin. Wait. So, basically, is ignorance equals resistance?
Oo. Kasi like, kahit generally, go. oo, kasi generally, if ever nga na, ay wait, hindi pala. You can be both. Wait, depende, oo, both. Depende siya. Depende siya sa context siguro or sa situation. Pero if ever nga na, like, kunwari, yung, hindi naman shallow, more like yung simple idea of resisting something sa isang specific sokmed, yes, ignoring it would be a form of resistance. Pero if something is like, kapag in resistance, kailangan mo ng action, then ignoring it is not acceptable. Ganun, ewan, parang, hindi ko mag-grasp yung question, pero yun yung sagot. Okay, valid. I give it 3 stars. Out of 5? 10? Sorry. It's okay. I like the answer naman. Okay, Dex. Can doom scrolling be avoided by knowing less? No. Why? No. Knowing less means hindi mo pa na-experience ang doom scrolling. Kasi there are times talaga na 4 hours ako sa TikTok, ewan kung bakit. Like, I say to myself, okay, hanggang mga 2:30 lang, then may gagawin na ako. Then makikita ko, orasan ko, mga 4:39, I was like, shit, like, if ever kasi na you know less, it means na hindi ka actively in the first place. Hindi ka active dun sa ganon. Parang you have more to know. Pero if ever kasi na experience mo na yung ganon na sorry. It's okay. Na, oy, tagal ka na dito. Like, if ever na na-feel mo na yun, magagawa mo uli yun, oo. Like in the first place, hindi ka na ganon, siguro, hindi mo na maranasan yun ever. Pero if nangyari na yun sa'yo, like, you know, kasi kada scroll mo kasi parang may, yung parang yung thrill na, oy, ano kaya sunod? Scroll ka lang ng scroll. Ganun ba yun? Ako as in parang habit, muscle memory ko no, ganon. Oh my God. Ako talaga yung brain ko kasi tinatanong na, oy, ano kaya sunod dyan? Interesting kaya? Hindi kaya? So mag-i-scroll. Kasi kapag hindi naman interesting, imbes na mag-exit na lang ako sa app, mag-i-scroll ako kasi naghahanap siya ng parang dopamine hit talaga. Hit, hanggang masatisfy ka talaga. Ewan. Tapos hindi lang yun dun ha. Like, imagine, yung doom scrolling mo, nag-activate, tutulog ka na. Like, that's so hard to get out of. O kaya kakain ka na, malamig na yung pagkain mo na Uy, real go. Alam mo yung tinatry ko na ayusin yung body clock ko. Yung sinasabi ko sa yung 10 ako nakakatulog, hindi siya maaga. Wala, yung kinabukasan, nasira na ulit, kakaganon-ganon ko lang. Like, di ba, ewan ko, like, I know for myself, I know na sinasayang ko lang yung oras ko whenever I sorry. Okay. Pero talagang, ewan ko, akal ko nga nag-i-scroll lagi. Akal. Ako bakit? I can't. What kills you makes you dead. Pero ganun talaga. Oo, ganun dahil. At saka baka nga knowingness, tsaka mo pumano eh. Ma-inhibit yung habit na mag-scroll kasi nga, you know less. Siyempre, mas madaming makaka-hit sa'yo ng dopamine na yun. Oo nga. Example, anong sa tingin mong reaction ng first time user ng TikTok? Okay, una makikringe sila. You know, ang daming cringe doon, ewan ko bakit. Tapos, depende naman ata sa For You page mo. Hindi ko kasi alam ang beginner For You page. Feeling ko yun yung mga siguro yung mga local. Hindi, feeling ko yun yung mga popular or trending. Except yung mga trending na mga sayaw. Yung mga sayaw. Okay, edi if ever nga na may na sila, may age. You know, like mga 17, 18, kaya 16. Baka makringe na lang sila. O kaya oy, kaya ko din to, I can do this. Then baka i-try nila. Then ayun, may mga nakikita mong 5 likes na mga nasayaw, baka sila na yun. Pero hindi naman sa nagbabasya kasi syempre, you're gonna wanna do something na interested ka. And alam mo naman na TikTok, mag-search lang ako ng isang beses sa Shopee about umbrella. Pagbukas ko ng TikTok, ang daming payong. For real. Ako parang minomonitor nila eh. May nabili ka na ba from TikTok? From TikTok, ang dami na. Kung ano-ano? Oo. Pero more on, ako, Shopee eh. Tama yan. Pero mabilis kasi delivery ng TikTok. Like, bukas na nandyan na. Oo.
Okay. Kasi ang mga shop sa TikTok more on nasa local, national. Yung mga nasa Shopee, may mga nakikita ko doon nasa mainland China. Kaya siguro matagal-tagal ng konti. Pero mas ako sa Shopee, mas magastos din ako sa Shopee. Madami akong kakilala, puro Lazada ang bet nila. Kasi sa Lazada, hindi ko alam kung paano Paano yung voucher? Oo, like parang walang natalab na voucher. Oo, like, alam, mas malaki naman yung masisave ko sa Shopee, so mag-Shopee na lang ako. Mas ang ganda ng Shopee kasi kada pindot ko sa isang product, may voucher na silang ready sa akin. Oo, like yung in-store nila. Oo. Kaya na din naman. Ito, related nga siya sa payong-payong mo. Okay. Are algorithms making us know too much or too little? Too much. Oo, too much. Literally talaga. Isang beses lang ako nag-search, one misly search ng, kunwari, nag-search lang ako ng, hoodie. Like, gusto ko ng hoodie na color ganito. Pagbukas ko ng kahit anong sockmed after that, may hoodie. Tapos yun na din yung mga ads. Di ba, okay na inis ga kasi TikTok also has ads na. Like, after every video, or ewan ko kung sa akin lang hindi naman sponsored yung video, pero may ads na like, kaya nga before the video ends, nag-scroll na ako. At saka, ang maganda sa kanila, may skip ad agad. O sa akin lang. Skip ad? May skip ad sa taas. Wala akong nakikita. Top right. Pag nag-play yung ad, next. Ini-skip ad ko siya. Minsan nga, in the middle of the video, may ad. Ay, wala pa akong nakikita. Lalo na kapag 10 minutes yung video. Wala pa akong na-experience na in the middle of the ad. Ewan ko, parang may nag-i-stock lagi sa akin. Gawa ng kapag magkaano nga ako, lalo na kapag hindi ko sinerch. Like, iniisip ko lang na gusto ko ng lapis. Biglang mamaya may mag-a-add sa akin, lapis. It's okay. I'm like, what the hell? Like, parang parang alam nila. They know too much. No. Ayoko na sa kanila. Kaya iwas ako lagi yung cellphone ko eh. I'm more on my PC. Ako dito sa iPad. Ang ganda ng iPad mo, ah. Ha? Ang ganda ng iPad mo. Okay lang yun. Alam mo, medyo nalukot ako kasi. Bakit? Binili yan ng birthday ko. Like, pa-birthday na sa akin, ganyan. February 28? Oo. Tapos, nirelease yung 10th Jan yan 10th Jan. Nirelease yung 11th nung March 3. Bro, like 4 days. Exactly. Oh my God. Inisip ko, bibili kami ng mom ko pag uwi ko. Like, kasabay ko siya, ganyan. Inisip ng mom ko, binili niya na a day prior nung birthday ko. Kasi baka dumating daw ako, tapos tumingin kami, tapos wala. Like, walang kahit tapos malungkot daw ako. Okay. Point naman. I don't regret it naman. Okay naman. iPad yan? Nakala ko tablet. Oo nga, tablet siya. Wait, iPad? iPad is Apple, right? iPad is Apple's tablet. Okay. Yes. So, iPad yan? Yes. Okay. Tapos na ba yung isa mong category? What? Tapos na isa mong category? Ako naman. 30 minutes na yung recording sa akin. Ay, kalma lang. Okay 30 na din pala yan. Teka lang, hanapin ko lang. Okay, ito. What's the one thought that always seems to be on your head just before you fall asleep? Ano nga? Yung one thought, kahit ano. Kagabi, para latest. Oo nga. Si Rar. Si Rar? Who is Rar? Okay. Sobrang random. I swear. Okay. Wait, alam mo bang, kinonfront ko na siya tungkol sa notebook nung April? Notebook? Nung may confession ko sa notebook. Kaya. Alam mo na yan? I think hindi niya binubuklat dun sa page na yun. Or binuklat niya tapos hindi niya pinapansin. Hindi. Birthday niya nun. So, chinat ko lang siya. Okay. I-excuse ko. Tapos sinabi ko sa kanya na, uy, tanda mo ba yung binigay ko sa'yo? Ganyan. Sabi niya, oo, ganyan. Tapos sabi ko, may nakita ka ba? Ganyan. Like, ang gusto ko lang sagot is kung may nakita siya or wala. Like, satisfied na ako doon. Tapos, sinabi niya, alin? Kasi may other notes pa ako doon. Like, happy birthday, ganyan. So, hindi yan. So, hindi niya pa nga nakikita. Tapos sinabi niya, ano yun? Di inisip ko naman, alangan, i-left, ko siya, in the dark. Like, yung hindi niya alam kung ano yung tinutukoy ko. Tapos birthday na birthday niya pa.
Di sinabi ko na lang, nandyan lang yan, nandyan lang. Nahanap niya na. Ano sabi niya? Ayun, basta yun. Bro. Basta yun. Ano may sasabihin ko? About sa notebook. No. Wait lang, naglo-loading ako. Basta yun. Wala naman akong ina-anticipate na ma-reciprocate yung Hindi man lamang niya nandun. ni-reject or in-accept. So, no clear answer. Ni-reject niya. Kasi tinanong ko talaga siya. Pero, ang confusing is medyo kino-contradict niya yung rejection niya. Rejection ko. Yung rejection niya sa'yo. Oo. Kasi, may tinanong siya. Ano? Okay. How am I feeling? Ganito, ganyan. Tapos sinabi niya, meron pa ba? Oh my God. Yun yung chat niya. At that time, ka-chat ko din si Aliyah. Siyempre, kailangan ko ilabas yung... Di ba ka naman kasi concerned lang siya na kapag Yun nga. in-accept niya, tapos wala na. Anong in-accept niya? Like, let's say kasi, di ba matagal na yung notebook? Yeah. So, siguro curious lang siya kung meron pa. So, moving on. Siya yung thought ko. Okay. Hindi ko din alam kung bakit. Like, after nung confrontation na yun, hindi ko na siya inisip. Like, ang gaan na sa feeling. Tapos hindi ko na siya inisip until yesterday night. I don't know why. Kaya siguro ko puyat nun. I don't know, bro. I don't know. God. Ayan, how about... Ay! Sayang. How about me? What's your latest thought or the thought you think at night? Wala. Anong wala? Wala, hindi kasi like, ikikwento ko sa'yo kung paano, how my normal night goes. Okay, go. You know, like, Ted's night routine. Oo. Edi, kakain ako. Liligo ako. Maglalaro kami up until like 11. Dahil 11, natutulog na sila. Mag-shutdown na ako ng PC. Ihiga ako, din manonood ako ng kung ano-ano. Pwedeng movie o The Office na series. You know, o kaya House, MD, o kaya anime dyan. O kaya maglalaro ako. Then, o kaya magti-TikTok ako. Then, out of nowhere, I'll just fall asleep. Then, I'll wake up, hindi naka-charge yung cellphone ko. Lobat. Malapit na mag-burn sa LCD yung pinapanood ko. Ganon. Kasi nga, naka-left siya na nakabukas sa isang screen. So, let's say, makikita ko na nga yung The Office na pinapanood ko. Tanda ko, episode 5 pa lang ako. Pagkatingin ko, episode 8 na o episode 7. Ayun ay 1 hour per episode. Iwan ko na naman. So, It's okay. sabi ko na naman, naiwan ko na naman siya. So, parang, siguro ang huli ko iniisip ko, ano pinapanood ko? Kasi hindi ako nakakapag-isip kasi nga nakakatulog na ako bigla. Bakit? Why? Kasi, I don't give myself enough time. Oo. Hindi ko nabababa sa cellphone ko. Then, you know, just stare at the ceiling. Then yun, tsaka papasok isip ko, walang ganun. Talagang, pag inatok ako, tapos nakaselfon ako, mababagsak sa cellphone ko, tulog na ako. Bro, that doesn't work for me. Like, tinatry ko, example, 10. Tatry ko na matulog, ha? I'll try to fall asleep. Tapos yung mga videos lang in the background, like yung sa YouTube, ganyan. Ang ginagawa ko YouTube, para hindi siya malobat. Like, example, pagkatas ng 10 minutes, within that 10 minutes, makatulog na ako. Example, nanonood ako ng video ni Domix. Tapos, tatry ko nang matulog. Tapos, hindi ko talaga kaya makatulog agad. Mga kadalawang video ako, ganyan. How? It takes So, long for me to nagpapantok sleep. ka? Oo. Ako hindi ako inaantok ba sa hawak ko sa cellphone ko, pero bigla, like, sabi ko sa sarili ko, hindi ako inaantok, kasi may cellphone ako eh. Biglang 5 minutes after the thought na hindi ako inaantok, tulog na ako. Tapos nagpe-play pa yung TikTok ko. Minsan nga, pinapatay na lang ng lola ko yung TikTok ko kapag nagigising siya ng 3 o'clock. Tapos magsi-CR siya, o kaya si Amira. Oo, papatayin niya. Akala niya gising pa ako eh, kasi nanonood pa daw ako. O kaya minsan, kasi nga, yung aso ko sa akin natutulog, minsan, kapag sobrang sikip ko na, kasi like, more than half of the bed ay sa aso ko, kasi ganyan siya kaano sa akin eh, ganyan ako, hindi ka mahal. Minsan, dahil sobrang sikip, hindi ako makatulog, pero after that, dadaganan ko na siya pag gising ko. Oh no! Ewan ko kung bakit, kaya hindi ako nakakapag-isip. Hindi ako nakakapag-isip. Ngayon lang siya napapag-isip, guys. Oo, ngayon lang. Like, on the spot pala. Okay lang yan, The guys. pressure is on. Okay lang. Ayun. So, parang ang useless sa akin ng tanong. Okay lang. Ay, Ted, I have a random question. Di siya related sa topic na Okay, go. Kilala mo ba si Cub Scouts?
Hindi. YouTuber siya. Alam mo yung Yandere Simulator na laro? Alala ko yun. Nilalaro niya yun. Tapos may isang video ako napanood. Pilipino pala siya. Ang galing niya pa naman. Pinapanood ko na siya nung grade 5. Diba grade 5? Tapos Yandere Simulator. Hindi ba kita ang kanyang face? Kita yung face. Ay, hindi lang halata. Streamer. Hindi lang halata na Pinoy? Hindi. Wala, yun lang. Segue lang yun, guys. Napaisip lang ako. Anyways. Okay, go. Next category na tayo. Last category. Related ba yung mga pinagsasabi natin? Hindi siguro, pero okay na yan. Basta nasasagot natin yung tanong. Okay. Last topic, mental health. Dito ka magaling. Dapat. Dapat. Ito pala, guys, yung future therapist ko. Dapat galingan niya. First question. Are there emotional boundaries? We're not asking is self-care. Should I repeat? No. Natanong na siguro yun sa amin sa klase. Go. So basically, what you're asking is, hindi, ayoko naman sabihin selfish. More on, paprioritize mo lang sarili mo. Self-love. Yung, depende kasi siya kung sino yung sa tingin mong more important right now. Like, if ever, well, yung sarili mo is the most important thing sa'yo. Kasi it's your, it's your home, it's your temple, ganun. Pero if, let's say, someone you deeply care for, and parang he or she is going through something, if ever na you can sacrifice just a bit of your mental health to carry some of the burden that they are carrying, and you want that for yourself, then why not? Why not ask kung, how are you? Simpleng ganun lang. Kasi, ewan ko kung paano ang ng perspective ng iba. Pero caring for others kasi means sacrifice most of the time. Kung hindi man physically, it would be mentally. And emotionally. Oo. And, yes, there are gonna be points na parang sobrang pagod ka na. And isipin mo na lang na, self-care na lang. Huwag ko na lang muna siya tanungin. Kasi nga, lalo na kapag madami kang problema yourself, kasi kapag tanong mo siya, dadagdag pa siya, ganon. Hindi ka nila kinakamusta. Oo. That hurts. So, what I'm trying to say is just, depende siya sa person. If ever nga na, yung sinabi mo, if ever na kinakamusta ka naman niya, then if ever nga na you deeply care for the person, then I think a sacrifice to your mental health would be worth it. Okay. Yeah, if ever if that answers the questions, good. If that does not, bahala na daw kayo. Oo. Okay, next. Hindi ko yung sasagutin kasi baka umiyak ko. Okay lang. Okay. Last question nata to. Okay. Do we need to know the truth to heal from something? Oo. Alam mo ba yung closure? Hindi mo alam. You know what closure is? That's just what I did nung April. Oo. That's like the equivalent of wanting to know the truth. Like closure for something. Like matatahimik ka ba? Oo, matatahimik ka ba if hindi mo alam kung ano talaga nangyari? Singin ko na ito baka. Go. In relation to the example kanina. Okay. Nung nireject ako, nag-shut down lahat ng delusions ko. Di ba? Like, para siyang something na iga-ground ka. Yes. Hindi ko alam yung actual term, pero like, kasama din kasi siya dun sa parang overall topic nitong di ba? Like, it's versus against, ano bang term? Is it good to know or is it good to not know? Yung parang lang. Pero para sa akin kasi, ang aking dyan, mas gusto kong i-know kesa not to know. Yes, you're gonna live blissfully. Maybe walang sakit sa puso mo or maybe wala kang i-overthink kapag hindi mo alam yung truth. And yes, for some people, that may be paradise. Pero para sa akin kasi, not knowing something na fundamentally is the truth, parang it's gonna hurt more kapag nalaman ko na. So, kung ayaw talaga ng isang person na malaman ko isang bagay, do their best na hindi ko talaga malaman. Kasi if nalaman ko yon, tas nalaman ko din na ang tagal na nilang kinikip sa akin, then I would like to have known. Oo. I would like an explanation, please. Yun, para sa akin, it's really, really good to know the truth. The truth will set you free. Wow!
Pero true siya, Like, kung guys. saan na lang ako nakakuha eh. Wait lang, ako, feeling ko, depende ako. I'm more emotional than you kasi. So, parang, I'm emotional din. I'm more. Okay. Sinasabi ko lang more. Hindi ko lang sinasabing wala kang nararamdaman. Iyakin kasi ako, guys. Lahat ng bagay iyakan ko. Okay. Kaya feeling ko, ang dami kong kino-consider na sides. Like, lagi nagko-contradict or nagko-conflict yung parties na kino-consider ko. So, parang lagi akong, pag inisip ko na, the truth will set you free. The truth will set me free. Yeah, that's good on my part. Pero what if hindi naman pala nila gusto yung katotohanan? Okay. For me lang, kahit ayaw ko ang katotohanan, gusto ko pa rin malaman. Kasi even more so kung ayaw ko. Like, if you know something na alam mong maayawan ko, that's more of a reason to tell me. Para sa akin. Kasi ayaw ko nga nun eh. Bakit mo ikikip? Like, What if it's just say it. Ito yung example ko, guys. A different one. Suppose sa TikTok, may mga nadaan doon na blind cats. Mga walang bahay. Okay. Para may part sa akin na sana hindi na lang to dumaan kasi ang emotionally stinging niya sa puso ko. But I know that's a reality that's going on. Oo. Yung parang, or yung mga iba ding mga clickbait, yung mga stay here for 3 seconds to help my business, ganun. Like, pero you know na nangyayari yun. Pinakita lang sa'yo. Yeah, I know it's happening. I know it's real. And I know they really need help. They're trying to get help. But like, it just is so sad that it happens. Yun yung, kaya ako conflicting sa question na to. Like, yes, I want to know for me to help if I am capable of helping. Pero like, at site niya lang, sa konsensya na, may mga ganito palang nangyayari, ganyan. Hindi ba kapag nakita mo siya, even more so, parang hahanap ka ng paraan to help? Kung may matutulog ka. If wala naman yun, prayers na lang all the way. Yun nga. Pero if ever na makikita ko yun, parang mapapagalaw na lang ako if may kaya ko gawin. Kaya gusto ko talagang malaman na, you know. Pero it's sad. Yeah, it's sad. Yun nga. Life is sad. I'm both fixated on, yes, I know that there's things happening. But I'm also fixated na, why is this even happening? I get it. Yun nga, base na lang siguro sa parang emotional threshold mo. If hanggang saan ang kaya mo. Pero if something is sad kasi, more reason to know. Para sa akin. If para sa'yo ganun, then I understand. Tapos mas sad pa if hindi ka Prayers! You know what? I know prayers do I know prayers do a lot. Pero yung gusto kong may physical na mangyari for them. Na improvement. People who have control over those things, I'm pretty sure they're trying to help. You know, mga pound, mga ganun. They are. They are. Alam ko. Kasi may mga nakikita na ako sa internet na nakakapulot lang sila ng hairless thing. Hindi nila alam kung ano yung ganyang kaliit. Hairless. Paglaki, hedgehog na pala or rabbit. Ano nakikita na ganun. So, they're doing something. Kung hindi naman natin kaya, prayers go a long way. Kaya nga, I'm grateful na yung For You page ko ngayon is this game called My Little Pony Pony. Buta na lang hindi ka na ayoko. What the? I'm so sad. Tapos biglang... Ano mo, gawin mong puro meme yan para at least may saya ka. Okay, guys. Yun lang. Wait, may last pa akong tanong. Hindi ka makakatakas sa akin. may ano pa ako, like ending question. Sige. Sige, At ito. Pwede ka na ba? Yeah. Ano? Bigati na. Hindi naman. More on imagining kasi siya. Okay, go. So, if someone offered you a box with everything you've lost inside, what's the first thing lost? What's the first thing you're going to find? Everything I've ever lost. What's the first thing you're gonna look for? Materialistically. No, kahit hindi material. Kahit something hindi physical. Kahit intangible. Like a memory, ganon. Pwede. Kung na-lost mo, paano maalala? Stop being! Di ba? Like, a you know, moment, ganon. a moment. Or like a sense of self, parang mga Oo. ganon. Wow! Hindi kasi yun din nasagot ko. Like, if ever na ibabalik mo yung tanong, yun din yun.
Sige, gagawin ko materialistic yung akin. Okay, go. Siguro, yung malaki kong Stitch na stuffed toy nung bata. Kasi, don't freaking laugh. Iniyakan ko nga yung movie na yun. Hindi, nakikitan nga ako, kaya ako ngumiti. Kasi, napanalunan yun ng mom ko. Every time napapadaan yung mom ko ng Star Seed, nasali siya doon sa mga basketball, yung mga grand prize. For some reason, lagi siya nananalo. Yung grand prize na yun, yung malaking Stitch, as in super laki niya, basta super laki na ng bulong pag ano. Basta ang sarap niya lang yakapin. I want that back. I don't know why they give it away. I know I'm growing up, pero like, I need that. Kasi parang feeling ko, dun yung, may emotional attachment ako dun, na parang link siya sa inner child ko. Kaya I kind of want that back. Kasi we're getting old. Getting old. You know, 21 na siya. Yung sense of yung sense of childlike mo, yung parang lang kasi alam mo natanda ka na. Para kasing hindi pa mabigat yung mundo nun. Oo. Like, parang gusto ang problema mo lang ko lang may sugat ako, ganyan, sa tuhod. Ganun lang. Ayun. I think it's going to rain. It better not, please. Okay lang, patapos na naman tayo. Sa akin, simple lang naman akin. Yung sinabi mo nga kanina, hindi siya tangible talaga. Intangible siya. Alam mo yung parang mga lost time. Lalo na kasing sa akin kapag ang parents ko kasi naalis. Yes. Papunta sa ibang bansa to work. So yung mga lost time namin together. Oh, nalabas yung emotional side niya, guys. Emotional naman talaga ako. Hindi. No. Ayoko lang masyado ipakita. So, baka umiyak ka ulit. Ay. Hindi Nung time na yun kaya lang ako umiyak kasi sobrang vulnerable ko. Ngayon parang nape-pressure pa ako eh. Hindi, don't be. Wait lang. Ano palang feeling mo? Kasi kaya ka umiyak nun dahil akala mo when you reach this age, you're gonna, ganon. Anong feeling mo na you're turning 21? Ayos lang. Kasi nung nag-16 kasi ako, nagpapa-check up kami. Mm-hmm. At saka hindi naman siya serious by the time na when I was like 10 or 12. Hindi na siya serious. Nung bata ako, serious siya. Yes. Pero nung time na hindi na siya serious, parang umalis na siya sa isip ko. So nag-ano na lang ako, living in the moment. And by living, I mean, nandun na ako sa kwarto ko lang. Yun ba yung knowing how the universe ends? Di ba sinulit ko na lang? Exactly. Ayos lang. Okay naman, you lived. You better live. Naalala ko lang, syempre I'm trying my best. Ayoko nga mawala pa. Dapat lang. Pero ang mga person na ganun ang mindset, sila yung mga prone to Yung mga YOLO? Oo, sila yung mga prone to, kinabukasan wala na. Yung pagka-YOLO naman ata kasi nila is sagad-sagad na talaga sa kanilang... YOLO ko kasi, magpuyat sa League of Legends. Ako sa My Little Pony. Papakita ko sa yung pony bill ko. Ang ganda na. 3 days ko pa lang siya ginagawa level 31 sige. na. After this, pakita mo sa akin. Okay. I have a few questions. I mean, hindi naman questions, pero like, ano na lang. Pang-end ng podcast na to. Sige. What are you glad you'll never understand? The concept of life? I'm glad that I will never understand. Calculus. May calculus ka. Hindi. May chemistry kami, pero calculus. Siguro yun yung funny answer. Calculus. Math. For serious answers. Pero serious answer, I think lang. Ang vague kasi. Pero kasi, in the first place, hindi ko siya ma-understand kasi hindi ko siya alam. So maybe, I'm glad I won't understand. Death. Hindi ako glad. Death siguro. Naku, ginaya mo pa sagot ko yun pero... Hindi, kasi nga, ang sasabihin ko sana, the unknown. I'm glad to not understand the unknown. Pero gusto ko nga understand kaya nga unknown. Gusto ko maging known. Ito it will, lose its sense of mystery. Oo. Ano ba yung unknown sa'yo? Yung mga bagay na hindi ko alam. As of now. Mm-hmm. Like, kunwari, mag-aral ka pa. Paano, yun nga. That's what I'm trying to do. Like, kunwari, paano mag-ayos ng motor. Hindi ko alam yun. I want to understand. Kasi nga, sira motor ko, ganun. O kaya, how to, I want to understand how to manage budgets, manage family planning, manage, yung buhay-buhay lang, manage tax. So basically, you want to know everything. Everything
essential, yes. Pero hindi everything. Ano, chismos. Sheldon. Hindi naman lahat. Sheldon. You're Pero Sheldon. yung ano lang, yung kailangan lang. Pero something I'm glad I won't understand. Teka, habang nag-iisip ako, sumagot ka. Death talaga sagot ko. Okay, bakit? Elaborate. Because I'll be gone before I know what it is. I might feel it, depending on how I die. Pero like, I won't know what's at the end of it. Or, like, will I be reincarnated? Will I be in heaven? What is heaven gonna look like? Yes, it's very provoking sa curiosity ko on where will I end up in? Where do people end up in? Pero at the same time, masyado siyang masakit sa ulo ngang damdamin. Kaya, I'm just glad. And by the time where we do reach that point, hindi na natin siya iisipin kung saan tayo pupunta. It's just gonna go. It's just gonna happen. So, ayun. Siguro kung paano magawa ng daan. Daan, road. I'm glad I will never understand. Like, imagine mo there's 2 roads here sa taas. Ito going out, ito going in. 2 roads here, going out, going in. 2 roads here, going out, going in. 2 roads here, going out, going in. Paano mo i-connect ang isang road sa lahat ng yun? Ganon. I'm glad I will never understand. O kaya how to build road sa isang mountain. You know, how to minimize the danger at saka minimize the time of travel. This is why you're not travel. An engineer. Yes. Ayun, siguro yun. Kung paano gumawa ng bridge. Paano, ganun. I'm glad I will never understand. Kasi para sa akin, it's not essential. Para sa akin it's not useful. Naku, may engineer pa naman na akong viewer dito. Shit, ikaw na bahala doon. Gagamitin ko na lang yung ginawa nyo. Dadaanan ko na lang yung ginawa nyo. Dadaanan ko na lang. Pero yun, siguro. Ang funny naman yung answer, but yung akin death. Okay lang. Speaking of death, sa tingin mo, mas gusto mo mamatay na lang sa habang tulog ka? Do you like that way of dying? You know, death, sleep? No. Diba? Ayoko din. I mean, ang unang thought na umisip ko, it's boring. Pero like, okay. Inisip ko kasi like, it will be so sudden. Pero at the same time, it's a peaceful way to leave this world. Pero parang, hindi ko alam, parang hindi lang siya okay for me. Hindi ko siya tanggap na way of death. Pero parang ayoko din naman ng mga brutal talagang mararamdaman ko pa. Pero like, so I just basically, don't wanna die yet. Siyempre, takot tayo lahat dun. And we still have so much to fulfill. Wala ako actually maisip na way of death na hindi masakit. Maliban nga dun sa kasi I heard drowning hurts. It's okay. Drowning hurts. Pero after the hurting part, it's super blissful daw. Pero masakit siya, lalo na kapag yung simula pa lang, yung talagang you're grasping for air. Pero after that, hindi na. Tapos I heard, pag ikaw nabangga, tapos hindi ka pa namatay on that spot. It's fudging hurt. Oh yeah. O kaya kapag ikaw na heart attack na sabi daw nila, it hurts din daw. Pero after the hurting part, okay lang daw, parang nalalamig ka na lang. Damn. So wala talaga akong alam na something na way of death na hindi nga masakit maliban sa sleep. Pero ayoko din naman mamatay ng tulog. Kasi siguro controlling lang ako. Pero gusto ko kasi aware akong namamatay na ako. Ayoko mamatay na hindi ako aware. Kasi kapag tulog ako, di ba parang buong awareness ko, zero. Parang ayoko. Gusto ko alam kung namamatay na. How about old age? I mean, yun din yung... Old age is hindi ko nga alam kung paano nangyayari ang... Yun nga, related siya doon sa, pag natulog ka, yung Oo, di ba? Like, kapag sabi nila, I wanna die of old age like how? Like, heart attack kapag matanda ka na. Or like, failure na ng mga organs mo, like... Oh, ganun. I heard all of those are painful. For real? Even if you're old? Oo, kasi, syempre, lalo na kapag old ka na, kasi, ewan ko lang kung mali ako. Tell me kung mali ako. Pero, ang alam ko kasi talaga, ang sakit daw niya. Kasi syempre, nagfe-feel na lahat. Pang malalamig ka na lang, ganun. So, siguro, yung sinasabi nilang 7 minutes of yung brain activity. Siguro, yun na lang liligtas sa'yo. Ano kaya inisip nila? Sabi daw nila, important people? Hindi, yung buong buhay mo daw. Magpa-flash before your eyes? It's very low-key. Pinanood niyo yung kanya. Diba? Oo. Like, baka nga ito ay
7 minutes lang. Guess mo, parang itong moment na to. Oo, parang ganun. Guess mo, parang itong moment na to is part of that 7 minutes. Damn. Kasi di lang natin alam. Paano pag nasa higaan na nga ako? Paano pag nasa dead na ako? Tapos itong conversation na to nangyayari na lang doon within that 7 minutes. Oh no. Yun yung iniisip ko siguro. Kapag may time ako mag-isip, most of the time kasi wala ako. No. Hindi pa naman siguro, nakakaramdam pa tayo eh. Bro, I have so much to achieve. Kasi for some reason, ang mindset ko, ay parang gusto ko gawin lahat. I want to do everything. I want to reach everything. I want to go everywhere. Ako din. Diba? Oo, kaso nga lang, syempre, we need money. the most important thing, wala tayo, is money. We have to work. Oh my I don't wanna work. Alam mo ba, kasi sabi nila na one of the most feared thing of human is working? A job. Why? A 9 to 5? A 9 to 5 job, a job that, papagodin mo, then after all that shit, you're gonna get like 3 pieces of money. Parang, because it's, working in this economy isn't worth it. Oo. Sana, makalis na ng bansa. Tayo, yes. My God. Ewan ko. I feel bad na ngayong nandito ako kasi dami nag-aaya sa akin tapos di ako nasulpot. Oh, I feel tapos special. nasulpot ako dito. Hindi kasi nga, minsan kasi tatamad ako. Ngayon, kaya ako hindi tinamad kasi brown out. Oh, walang power. Ba't di mo to kinancel? Kasi nga brown out nga. So, hindi ako tinamad lumabas. Minsan, pag nag-aaya siya sa akin, tatamad ako. Gusto ko on a different day. Oo. Kawawa kayo naman. Nauna ka naman. Oo, so, anong gagawin? Ano siya, first come, first serve. Patay ka din sa viewers. Ikaw pa naman yung pioneer ng podcast na to. Oo nga, gusto ko makakita ng gusto ko makakita ng videos dyan, iba naman kasama mo. On this same spot. Ang sunod, dito din. Hindi, kung kaya nila. Ito naman ang pambansang tambayan eh. So like, it's not impossible. Ayan. Okay, ito na, last question. Okay, go. So for you, what's your final verdict? About? Is knowing less really better? Knowing more is always good. It leads to overthinking and everything. Overthinking kasi you're scared of what's next. No, you can control that kasi. If it's something you can control. It's difficult. Ang hirap. For me. Yeah. I-control. Yeah, kahit sa akin, ang hirap. Ito, the different example. Go. Diba yung dad ko ay, may gera ngayon. So like, the thought of knowing that, the feeling of knowing na may gera, and then my dad's like, one of the front line. Okay, go. I kind of wish I don't wanna know, I didn't know. Kasi it's very sad, and nakaka-overthink siya. Yeah, pero dahil alam mo, you're going to do everything you can to, to spend time with your dad. To cherish every moment because you know. Alam mo, sinasabi ko sa kanya, anong sasabi sa kanya? Mag-retire ka na ngayon. See, you're starting to even plan. Dahil nga alam mo, you're trying to plan something para alisin siya sa situation na yun. Because you know. Kasi nasa bayan. Siya yung hindi nakiki-cooperate sa there are good and bad things. I know he pledged and everything for this country. Ako muna. Oo, dapat ikaw ang country. Pero yun nga, nag-pledge siya. So, everything's conflicting again. Pero yun, guys. Just cherish mo na lang moments. Create memories. Love the family. So, ang final verdict ng episode na to is, he is more positive and I'm negative. Ayoko kasi maging pessimistic. That's the root cause of depression is being pessimistic. Yun yung turo sa amin. This is why. No, bright side. Laging bright side. This is why you're my therapist nga. Ayoko. It's the pressure kasi. I'm trying my best, okay? May bright side lagi yan. Everything has a bright side. Pero yun lang, guys. Mag-isip ka nung how to end this on a happy note. Ending on a happy dito, note. Positive sa sarili. Sa iba hindi siguro. Kaya hindi ko alam. Pero if ever na ako yung may-ari ng isang podcast, tapos mag-e-end, siguro sabihin ko, panoodin nyo yung sunod na podcast.
Wala pa yung sunod. Hindi, kapag meron na. Kasi if ever na napanood nila to hanggang ngayon, sa huling to, ibig sabihin, papanood nyo din yung huli, di ba? Maganda lang Yun na kasi lang. itong pang-background while they're doing stuff. Eh? Oo. Sample, naglalaro ka lang. Ako lang yung background noise sa likod. Kapag ako kasi naglalaro ang ano, alam mo yung funk? You know what funk is? P-H-O-N-K? Parang mga remix, yung mga sa DJ. Funk? Funk. P-H-O-N-K. Paparinig ko sa'yo pagkatas ito. Yung Ponyville ko muna. Sige, Ponyville muna. Anyway, ayun. Yun na lang siguro yung happy note. Gusto ko na kasi makita yung Ponyville niya. So, ito na talaga yung the end. Bye guys. Thank you for listening. Stay tuned for the next one. And thank you, Ted. Thank you din. Thank you for having me. Brown out lang kasi. Brown out talaga. Bye guys. Bye. Kumaway ka. Magbabay ka. Bye. Ikaw na mag-end. Bye Okay. guys. Bye. Thank you.